Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules, December 10, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, mga kababayan, magandang balita. Wala po tayong anumang bagyong minomonitor sa ngayon sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong hindi maganda, no? Meron pa rin tayong banta ng mga pag-uulan na mararanasan dahil po sa apat na iba't ibang mga weather system. Pero bago yan, naglabas po ang pag-asa na tinatawag natin na Tropical Cyclone Threat Potential. At meron tayong nakita sa forecast doon sa tinatawag natin na Week 2 sa December 16 hanggang December 22, meron tayong LPA na nakikita na papasok po sa may bandang Eastern Visayas, pero nasa kategorya po ito ng low chance na maging isang ganap na bagyo. So kung sakaling maging bagyo yan, yan po ang magiging huling bagyo ngayong 2025 at tatawagin po yung bagyong Yasmin. So tatlo na ang sunod-sunod na pangalan ng bagyo ay puro babae. Yung Berbena, yung Wilma at yung magiging huling bagyo po ngayong 2025. Hopefully huli na talaga ito ay tatawagin pong Yasmin. So balikan natin yan. Meron po kasi tayong forecast weather condition ngayon. So ito naman yung mga lugar na apektado po ng northeast monsoon. Meron tayong apektado rin ng easterlies at shearline. So dito muna tayo sa lugar na apektado ng shearline. Kasama dyan ang Metro Manila, Quezon, Rizal, Pampanga, Bulacan at Aurora. Yung mga lugar na yan ay weather condition po ay cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. Madalas yung mga lugar na yan ay makakaranas ng maulap na kalangitan bandang hapon na po. At sa mga medyo paggabi na, may mga pag-uulan tayong mararanasan dahil po yan sa shearline. So yung mga apektadong lugar ng shearline, may mga possible impact din ng mga pagbabaha sa mababang lugar, sa mga low-lying areas, at landslide po sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda lagi tayong nakamonitor, ha? Sa Cagayan Valley naman po, Cordillera Administrative Region, kasama po ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, ay patuloy din po makakaranas ng cloudy skies with light rains. So mahinang mga pag-uulan lamang, medyo ambon-ambon lang, parang ganun po. Dahil po yan sa northeast monsoon or hanging amihan. Medyo malamig yan, ha? At ang impact naman nito ay may mga tsansa pa rin ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng light to moderate rains anumang oras. So sa Ilocos region naman, patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. So dito naman tayo sa Bicol region at sa may Eastern Visayas. Ang lagay naman po ng panahon dyan, maulap na kalangitan din na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa easterlies. So ang easterlies po ay yung tinatawag natin na maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Dahil naman sa easterlies at northeast monsoon ay nabubuo po ang shearline. So connected po lahat ng iba't ibang weather system natin. So may mga impact pa rin ng mga pagbabaha sa mababang lugar kapag ka nagkaroon ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan sa Bicol region at Eastern Visayas. May mga chance rin ng landslide sa mga matataas na lugar. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po yung mga lugar na apektado ng easterlies, ay mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga pag-uulan na yan, yung mga local thunderstorms po na yan, madalas po yan tuwing hapon at sa gabi. At minsan tumatagal po yan ng ilang oras, no? 30 to 1 hour minsan ang nagiging pag-uulan. Pero i-monitor natin yan dahil nga po ang shearline ay mas nangingibabaw ngayon epekto. Lalo na po dyan sa parte po ng Metro Manila. Kahapon naranasan natin yan. Halos ilang oras din na tuloy-tuloy po ang mga pag-uulan. So ngayon, ang sinasabi ko naman na banta po ng bagyo na mabubuo sa pagitan po ng December 16 hanggang December 22, low chance pa yon na maging isang ganap na bagyo, ha? At kapag naging bagyo yon, nasa kategorya lamang yun ng pagiging tropical depression, kagaya ng mga bagyo, yung dalawang bagyo na una, yung Berbena at yung Wilma. So asahan natin kahit magkaroon po ng huling bagyo ngayong taon po ng 2025, eh mahina lamang yan
So, kung yung iba nangangamba na baka typhoon o super typhoon category, ako na po nagsasabi ha. And ayon na rin po yan sa ating forecast track, sa intensity, sa advanced weather system natin, sa tropical cyclone threat potential, hindi po yun magiging malakas na bagyo. Pero tulad na aking sinabi, nung nangyari nga po sa bagyong Berbena at sa bagyong Wilma, tropical depression pero matindi yung mga pag-uulan na naidulot. Kaya eto, ngayon po kasi kahit mahina man o malakas ang bagyo, wala din tayong ligtas. Minsan kapag malalakas na bagyo, yung tinatawag na life-threatening na lakas ng hangin, yun naman kaya talaga magpatumba ng puno, magpalipad ng mga bubong natin kung hindi matitibay, napakadelikado. Pero ang mahihinang bagyo naman, more on mas madami silang mga dulot ng pag-uulan. Tapos yung hangin, category kasi ng level 1 lamang yan o wind signal number 1, lalakas lamang yung hangin po ng tropical depression from 39 to 61 kilometers per hour. So hindi man ganun kalakasan pero yung mga pag-uulan naman halos tuloy-tuloy. Kaya pag tropical depression ng ating update, yung mga low-lying areas, mag-ingat. Mas maganda nga lumilikas po pag meron tayong banta ng tropical depression. Yung iba kasi lumilikas kapag talagang naapektuhan na o nandiyan na yung malalakas na mga pag-ulan. Kaya nga po yung mga forecast namin, yung forecast ko po, minsan nababaliwala kasi hindi naman nakikinig yung ibang mga kababayan natin. Pero syempre, ang mahalaga, nakapag-update tayo. Meron pa rin naman mga mangilan-ngilan na nakikinig at sumusunod po sa mga payo at lagi ko pong mga sinasabi. So kabayan uulitin ko, wala tayong bagyo ngayon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong 4 na weather system. Merong northeast monsoon, yung hanging amihan po yan Meron tayong shear line sa lubungan ng malamig at mainit na hangin, easterlies. Ito po yung mainit o maalinsang hangin sa karagatang Pasipiko at meron tayong localized thunderstorms. Localized thunderstorms, epekto yan ng evaporation o dahil sa init po na dulot po ng easterlies. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat. Magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat.